Romans 3, verse 24. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Romans 3, verse 25. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanang ginawa ng mga tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ng Diyos ito upang ipabilang siya ay matuwid, sapagkat noong una siya ay nagtimpi at ipinagpaumanhin ang mga kasalanan ng tao. Hebreo 2 verse 17. Kaya kinailangang maging katulad siya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, naging isa siyang dakilang saserdote, mapagpaumanhin at tapat at naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Hebreo 9:26. Kundi gayon, paulit-ulit sana siyang namatay mula pa ng matatag ang sanlibutan, ngunit minsan lamang napakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang mga kasalanan ng tao. 1 John 2:2. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan natin, pati na ang kasalanan ng lahat ng tao. 1 John 4:9. Inihahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsugo sa kanyang anak upang magkaroon tayo ng buhay mula sa kanya. 1 John 4:10. Ito ang pag-ibig. Hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa atin nang suguin niya ang kanyang anak upang maging haing handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Romans 5:10. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon ginawa niya tayong mga kaibigan alang-ala sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang ating pagkakaligtas sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Romans 5:11. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ginawa tayong mga kaibigan. 2 Corinthians 5:18. Ang Diyos ang gumawa nito sa pamamagitan ni Kristo. Ginawa niya akong kaibigan, di na kaaway, at hiniram niya ako upang panumbalikin panumbalikin sa Diyos ang lahat ng mga tao. 2 Corinthians 5:19. Ang ibig kong sabihin, ang mga taong ibinilang ng Diyos na kanyang mga kaibigan ay nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ang balitang ito ay ipinagkatiwala sa akin. Colossus 1:20. At inibig ng Diyos na ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pagkamatay ng kanyang anak, nagkasundo nga ang Diyos at ang tao sa langit at nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilalang sa langit at lupa. Colossus 1:21. Dati kayo'y malayo sa Diyos dahil sa inyong kasamaan. Colossus 1:22. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik.